Ara at si Venus, suki na natin dito yan. Pero si Jonas, first time yata. Yes, first time. At napakaganda ng 2015 natin. Para sa Pilipinas at siyempre sa mundo ng beauty pageants. Ayon sa website po ng Global Beauty, sa Pilipinas daw ang Country of the Year for Beauty Pageants. At Grand Slam daw tayo dahil lahat ng beauty pageants, kung di man tayo ang panalo, bay lagi tayong kasama sa top 5 o top 10. Ayan. Isa-isayin natin Miss Supranational. Quarterfinalist ang Pilipinas. Si Rogelie Katakutan. No? Ayan. Miss International, top 10 tayo. Janicel Lubina. Miss World, top 10 din tayo. Hilary Parungaw. Miss Grand International, third runner-up, si Parul Shah. Miss Earth, by grand winner naman si Angelia Ong. At syempre, Miss Universe, Pia Alonso Worsback. Si Miss Columbia, wag na nating kailaman yun. So, anong masasabi nyo rito sa Grand Slam daw tayo 2015? At yan ay dahil daw sa perfect, ethnical, exotic blend. Di ba? Anong ibig sabihin? Ikaw na magpaliwanag, Jonas. Nun. Kasi sa akin walang basehan talaga kung ano yung look. Okay. Parang nag-iibang features ng Pinay eh. So medyo, nandun yung exotic na hinahanap natin na sinasabi nila. But when it comes to like winning Miss World and Miss Universe, alam naman nating tisay si na Megan at saka si Pia. Pero nandun pa rin, ang maganda sa kanila, nandun pa rin yung pagiging eleganteng Pinay ang itsura nila. Hindi yung parang mestizang-mestiza na wala na yung Filipino traits sa kanya. Ano ba yung minimum requirements para ikaw ay nasa standard, international standard ng beauty pageant? Dapat nasa 5'5" and above. Pero sa Miss Universe, Yung si Pia, di ba? 5'7". Oh. Maraming candidates sa iba't ibang bansa na nasa 5'5" and below. So hindi naman, depende sa requirements na na makakapasa sa panlasa ng Miss Universe. Oh, bukod sa mga nasabi natin, ano ba hinahanap ng mga judge sa tingin ninyo at ano yung pinayo mo kay Pia bago siya sumabak doon sa Miss Universe? Okay. Number one, alam ko si Pia Matalino. Ang hindi nakita ng mga tao, yung preliminary competition ng Miss Universe, tatlo yan. Yung first swimsuit and then evening gown. Pero ang hindi nakita ng mga tao yung interview, which is very important. Okay. Lahat ng candidates, merong 4 minutes na interview with the judges. Panel interview yan. At 4 minutes talaga? lang. Kung mabagal ka sumagot, mag-ring yung bell. So dapat every time na magtatanong, sumagot ka na mabilis. Ano, hindi naka-air yun? Hindi, closed door yon. Wow. So bago pala humarap, may mga tanong na talaga? Oo, sobrang ang daming sinagot ni Pia. As much as possible, bibilisan niya per sagot niya para madami pang matanong sa kanya at mapakita niyang matalino siya. Matalino talaga. So may impression na pala paglabas dun sa Q&A na yun. Pag-usapan pa rin natin ang Miss Universe 2015. After 42 years, pangatlo si Pia, nasungkit uli natin na dramatic fashion. Sabi nga, anong masasabi niyo sa, eto, umiyak to eh. Ay, doon ka nga pala. Pinakita niya yung Ba't ka umiyak? Kasi na-expect ko na talaga na si Pia noon pa lang na tinawag Kuha na niya yung corona, na si USA yung second runner-up. Kasi yun lang yung kalaban niya, I mean, sa Q&A tingin mo, part. So sabi ko, nung si USA yung tinawag, parang, ay, sure na, siya na. Tapos in the end, si Colombia, tapos parang, hindi pa ako makapaniwala. Tapos, yung feeling ko, hindi ko matanggap. Saka, there's something going on. Siyempre, iba yung nakapanood ng live kesa dun sa TV. Sa TV. Pero sa TV, nafe-feel mo na parang may mali talaga kasi walang masyadong nagre-rejoice sa likod. Alam mo Wala yun? kakampi, no? Kaya ako, naghihintay ako na, ay, may mangyayari pang sunod. Tapos, yun nga, biglang, ay, mali pala yung announcement. Kaya, Ano naman reaction mo, Ako, Jonas? nasa loob ako ng restroom bago mag-announce. Kasi every Ganun siya lagi. time na bago i-announce yung Kabang-kaba ka? top 15 pinanood ko. Ayan, okay. Sabi ko sana, Lord, ipasok niyo na si Pia sa unang 7 na tatawagin. So nung tinawag na siya, sabi ko, okay, nakampante na ako. Alam kong manalo na to. Mananalo na. Pero nung tinawag yung top 10, tumakbo ako na naman sa labas. So pinapakita ko yung ticket ko every time dun sa nag-screen. So top 5, top 3, lahat nasa labas ako. Pag tawag ng winner, tumakbo ako palabas, yung ticket ko, punit na. Nung ini-scan na, ayaw na mag-scan. So, bawal na raw ako lumabas. Ay! So, ibig sabihin, pag nasa loob ako, maririnig ko lahat.
So tumakbo ako sa restroom, nag-aantay ako ng result. Ayaw marinig. Naririnig pa rin. Narinig pa rin. Tapos nag-rely na lang ako sa Sadista Facebook ka sa ko. sarili mo, Oo. Jonas. Tapos Tapos, nung tinawag yung Colombia, wala, nakaganyan lang ako talagang, ang tagal noon bago ko naisip na, okay, first runner-up ulit si Philippines. Pero, kinumpose ko yung sarili ko, okay. I stood up and then calmly, I walked towards the Filipino group and then sinabi Nasa ko, gilid ng stage, yun, ano? yan, and then Okay. sinabi ko na let's all be happy for the first runner-up finish. I mean, it's a difficult, task Yes. to do. Oo. Paglapit kong ganyan, biglang lumabas na si Steve Harvey. And I apologize na siya. Kinabahan ka So na. sabi ko, parang lahat kami, oh my God, may kakaiba dito. Tapos, ayun. So nung sinabi niyang I apologize, nagsigawan na kaming lahat talaga. Dahil Alam mo, na namin may mali. nagkamali na. Venus, sinasahan mo ba na, o in-expect na mananalo si Pia? May mga billing kayo dyan, di ba? Yung parang ihahatid niyo siya. Anong huling usapan niyo? Even before the Q&A, nung top 15 pa lang, hanggang nag-top 10, top 5, alam ko, I don't know, pero ramdam ko na mananalo Na dadali siya. niya yung corona. Oo. Iba talaga yung pinakita na performance ni Pia. Ilang beses ka sumali sa Binibining? Once. Isa lang, pero di ba, top 5, Ara. Once. Si Pia, 3 po. Pero ang ganda ng kwento nung 3. Jonas, ikaw pa nagkukumbisa kanya, sali ka uli, sali ka uli. Ako yung una hindi- nakakita oh. dyan walang ginagawa, naglalakad sa... walang ginagawa. Ikaw Naglalakad pala, sa mall. ikaw pala, tapos. Tapos sinabi ko ng anong ginagawa mo sa buhay, pwede kang sumali ng... Hindi mo talaga siya kilala, hindi mo siya kilala. Hindi ko Okay. siya kilala. So, Kilala ko yung kaibigan niya. nakasama. And then nakita ko lang siya sa malayo, sabi ko, pwede ka manalo ng pageant. O tapos, And then the kinumbinsi first mo siya. year, kinonvince ko. And then the first year, so natalo siya. Well, first runner-up naman. First runner-up siya ng Binibining Pilipinas. And then, nung sumali ulit siya, Ikaw uli nagtulak doon. syempre kami Okay, ulit, oo. doon siya natalo. Wala siya sa top 7. Okay. So medyo doon yung heartbroken talaga siya. Sobrang heartbroken. Oo Lahat nga, kami dahil heartbroken doon. runner-up na pala tapos biglang So, wala. Yun yung inisip namin na siya yung pinaka-pambato namin for the universe that time. Anong nakita niyong nangyari doon? Bakit? Siguro hindi lang niya time. Okay. So, kinumbinsi mo pa rin siya. The third time, so inaantay namin na siya na mag-submit sarili sa amin na gusto niya ulit sumali. So inaantay namin, nasa London siya noon, na healing her broken heart. So, nung sumali si Pia, ang kasabay, nakasabay mo. First time. Kami yung... Nung first time as in, yan? First screening ever sa Binibini. So, kaya yun. Memorable. Yun Dahil yung runner-up nakita ko siya. yung journey niya Yun yung from runner-up the siya. start Okay. hanggang nakuha niya yung crown. And from the start talaga, sa kanya ko natutunan magdala ng notebook and pen. At lahat ng mga naririnig na tanong, sinusulat na talaga. So, Okay. doon ko sa kanya natutunan yun. Ginaya ko lang siya nung batch ko, late na nga ako gumawa nun eh. Lahat ng Very ano tanong. yan, very ano si Pia, every time na may sinasabi na kagayan lang siya, tapos very diligent Kaya, siya. pag nakita natin siya sa Q&A, confident na Kaya dahil sabi ko sa sarili ko, sinanay niya. once makapasok si Pia ng swimsuit, sure na yun. Kasi yun yung forte niya talaga eh, Q&A. Wow. Marami ba talagang repeater na contestant na bigla, pangalawa, pangatlo, nakuha yung corona? May Sa bukod kay Pia? Binibini, yes, Binibini? marami. Oo. Pero like even si Ara and Venus naman sumali ng ibang pageants pa yan before Binibini. Marami din silang sinalihan. Actually, pareho sila galing sa... Sa probinsya. yung mga local beauty Local. pageant, Miss Barangay ba yun? o? Pareho din silang galing ng Miss Earth, Yes. Miss Philippines Earth, at parehong hindi pinansin masyado sa Miss Philippines Earth. Ba't hindi kayo? Gano'n na gano'n. Pero pag ano ba natatalo, ang tawag yung thank you girls, di ba? Thank you girls. Anong pakiramdam? Talagang sasali uli ako or tama na to? Siguro depende din sa personality mo. Kung ikaw yung talagang gusto mo talaga. Kasi ako, nung sumali ako nung una kong pageant, national, alam ko naman na parang hindi talaga ako nag-focus noon. So, parang, expected ko na hindi talaga ako mananalo. Okay. Pero kung siguro na time na, bawa, nung Binibini days, na talaga nag-focus ako dito, kung natalo ako noon, ma-heartbroken talaga ako. Pero sabi ko nga sarili ko, sabi ko kay Pia, parang hindi ko kayang ginawa niya na sasali ulit ako. Sabi ko, kung ako dun sa part niya, parang wala, mag-give up na ako. Kaya nga dun Tsaka sa ano, lahat di ba? ng mga sumasali na girls sa Binibini, super ano ako sa kanila. Nakakabilib. Nakabilib. Kasi kanina, usap kami ni Jonas sa backstage, sabi ko,
muntik na rin umabot si Pia sa edad na, di ba? Yung, ano bang, 26. hanggang ano ba? 27. O, anong edad ba ni... 26. Oh, di ba? Parang last ano na talaga Kaya niya. siya sunod-sunod na sumali. Oh, dahil 3 hinahabol years kasi niya. hinahabol na namin yung time. Pag this year kasi wala na. Hindi na siya eligible for any. Anong pinaka mas kinakabahan kayo? Swimsuit, evening gown, o question and answer? Venus. Q&A. Q&A pa rin. Kasi yung swimsuit tsaka yung gown, parang sisiw na siya. Parang, Ah! I mean, parang Lamang ako rito. lagi mo Ayan. na siyang napapractice. Okay. Lagi, parang alam Yung mo, Q&A, hindi mo alam yung tatanong. hindi mo ano? alam kung anong itatanong sa'yo. Ikaw, anong mas kinabahan ka? Siyempre Swim- Q&A, ako pa ba? din. Q&A talaga. Paano tinitrain sa Q&A? Alam mo, ang ginagawa namin sa group namin, tawag namin Aces and Queens. Every time na nakaka-scout kami ng girls for this year's pageant, 3 months before that, nagtatrain na sila. And every Saturday and Sunday, nagtatraining sila. Okay. So, yun, parang May inuulit. naulit bang tanong sa Miss Universe? May... Ilang beses naman na. So, alam nyo na yung pwedeng Kung itanong. pwedeng itanong kung paano sagutin, ano yung formula mo. Hindi ba tayo talaga nahilig na in Filipino, tas may... Interpreter. Kasi kilala tayong English speaking talaga eh, no? Nung O, time may ko gusto ko interpreter? sana eh. Oo. Ako Kasi din ang lalo, napapansin ko, like si Miss Colombia, sorry Miss Colombia, marunong naman siya mag-English eh. Kaya lang napapansin ko, pag dialect nila o language nila, pag ang narinig mo na yung interpreter, parang ang galing na ng sagot eh. Ang ganda na, di ba? So hindi ko alam kung kasabot yung interpreter para mapaganda Magaling yung lang sagot ng talaga contestant, sila. di ba? Oo. Pero na ano ko na na parang natanong ko na si Molly nung time ko si Miss Venezuela. Kasi iba pa rin daw sa kanya kapag nasa crowd ka. Kahit parang she knows how to speak English, parang di pa rin niya ma-express. Wrong Mas gusto grammar niya siya. pa rin yung mas comfortable siya sa sarili nilang language. Yeah. Doon sa Q&A training, balikan ko lang, Jonas, ano yung covered na topics? Kasi sabi mo kanina, kahit ako, no? Nagulat ako dito kay Pia, naging political yung question, no? Kahit doon sa ibang kandidato. So, paano niyo pinipili ano yung mga... Well, lahat naman yung Q&A trainer namin kasi is a lawyer. Wow! Si Nad Bronze, public ad graduate din ng UP. Okay. Alam niya, sinasabi niya lahat ng mga discussions about current events, ganun. We try to educate them with like, kunwari, RH bill, HIV, ganyan. Kaya nga, buti Kaya na nga, ako ni yun ang Pia kanyang yun. kosa, oh. But yung military bases, hindi talaga namin na practice yun. Yun. Papaliwanag yata kayo kina ano. Hindi namin alam yung military bases. No? Oo.